Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Panukalang babaan pa ang edad ng criminal liability, tinutulan. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Tinutulan ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang panukalang batas na ibaba sa 10 taong gulang ang edad ng mga batang dapat panagutin sa krimen na kanilang ginawa na isinusulong ni Senador Robin Padilla. Sa kanyang interpellation kay Padilla ay ginit ni Pangilinan na walang problema sa batas na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344 na kanyang inakda. Ang may problema ay sa implementasyon. Paliwanag ng senador, kahit pa minor de edad ang mga batang nakagawa ng krimen na hindi totoong sila ay exempted na maparusahan, maaari pa rin ang mga itong mailagay sa custody ng mga otoridad ng minimum na 1 taon na maaring ma-extend. Iginit ni Pangilinan na mali ang interpretasyon na alam ng mga bata na hindi sila maparurusahan kaya ginawa ang krimen. Ibinigay na halimbawa ang mag-quad killing na nangyari noong 2021 sa North Cotabato. Kahit na minor de edad, ang mga suspect ay nilitis ang mga ito bilang nasa hustong gulang at nahatulan ng 30 taong pagkakulong. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa menor de edad. Subalit hindi tama pag sinabing kapag menor de edad dapat pakawalan, number 1, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Para kay Pangilinan, maling-mali na ang mga bata na sinasabing ginagamit ang mga sindikato ang parusahan. Ang dapat gawin ay habulin ng mga sindikato at sila ang parusahan sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga bata. Nagamit na nga sila, parurusahan pa. Ito'y madaling sabihin. Parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato? Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato. Dahil yun makapangyarihan. Yung bata, vulnerable. Ginamit na ng mga sindikato, exploited na, biktima na, dahil ginagamit at kinakasangkapan at mabibiktima ulit ng Estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Paliwanag naman ni Padilla, wala siyang nakikitang mali sa Juvenile Justice and Welfare Act, ngunit kailangan nilang mag-adjust sa panahon at ang mga karumal-dumal na krimen lamang na ginawa ng mga menor na edad, ang babaan ng edad 10 ang maparusahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dad Paas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, National Senior Citizens ID, digital na. Magkatuwang na inilunsad ngayong araw ng Department of Information and Communications Technology o DICT at National Commission of Senior Citizens ang digitalization ng National Senior Citizens ID, kung saan ginawang digital o online na ang naturang ID para sa mga lolo, lola at nakatatanda na siyang kanilang maari nang magamit. Sa naganap na programa ngayong araw ng DICT at NCSC, kanilang ipinagmalaki ang nabanggit na digitalization na magagamit sa pamamagitan ng eGov.ph application. Pinangunahan ito ni na National Commission of Senior Citizens Chairperson Dr. Mary Jean Loreche, DICT Secretary Henry Aguda, Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordones at iba pa. Anilay ang digital na National Senior Citizens ID ay layon makatulong para mas maging accessible ang mga benepisyo, senior citizen discounts, healthcare services at iba pang serbisyo. Ayon kay Dr. Loreche, hindi na kailangan pang magdala ng booklet lalo na kapag bibili ng gamot ang mga senior citizens. Inaasahan na makatutulong ang naturang digitalization na maaring magamit ng nasa higit 12 milyong senior citizens. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.